Magandang araw! Welcome sa ating science lesson today. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Handa na ba kayo mga kids? Tayo muna ay magbalik-aral. Alin sa sumusunod ang may dipinidong hugis? Solid, liquid, gas, o wala? Ang tamang sagot ay solid. Magaling! Anong uri ng matter ang may kakayahang dumaloy? Solid, liquid, gas, o wala? Ang tamang sagot ay liquid. Mahusay! Kung ang tekstura ng puno ay magaspang, alin sa sumusunod na bagay ang kagaya nito? Pisara, hollow blocks, salamin, o dahon? Ang tamang sagot ay hollow blocks. Magaling! Kapag sinalinan ang baso ng tubig, ano ang ipinapakita nito? Lasa, kulay, amoy, o espasyo? Ang tamang sagot ay espasyo. Mahusay! Kung magsasalin ka ng gatas na malapot sa tasa, ano ang inaasahan mong daloy nito? Mabilis, mabagal, mabilis na mabilis, o hindi dadaloy? Anong sagot mga bata? Tama! Ang sagot ay mabagal. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating bagong aralin at ito ay ang mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Ang physical na anyo ng solid, liquid at gas ay maaaring magbago kapag naiinitan o ito ay nalalamigan. Ito ay tinatawag na physical change. Ang physical change ay pagbabago ng isa o higit pang mga pisikal na katangian ng mga bagay. Ang mga proseso na nagdudulot ng physical na pagbabago ay ang melting, freezing, condensation, evaporation at sublimation. Ang melting ay isang proseso ng pagbabago mula solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ang dahilan kaya natutunaw ang isang solid, katulad na lang ng isang yelo na unti-unting natutunaw at naging liquid. Kung ang temperatura ay malamig, ang ilang liquid ay nabubuo at nagiging solid. Ang prosesong ito ay tinatawag na freezing. Ang mababang temperatura ang nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng liquid. Halimbawa, ang tubig kapag inilagay mo sa freezer, ito ay magiging matigas, kaya ito ay nagiging solid. Evaporation. Ang evaporation ay pagbabagong liquid to gas. Ang mga natuyong damit mula sa pagkakasampay ay isang halimbawa ng evaporation. Dahil sa init na dulot ng sikat ng araw, ang tubig o liquid na nasa damit ay nagbabagong anyo at nagiging gas o singaw, dahilan upang matuyo ang damit na isinampay. Condensation. Ang condensation ay isang proseso ng pisikal na pagbabago kung saan ang gas ay nagiging liquid. Ang malamig na temperatura ang lubos na nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng gas. Makikita sa isang basong may malamig na tubig ang butil-butil na tubig. Ito ay nagmumula sa loob ng lalagyan na nag-aanyong water vapor o singaw. Ang singaw o water vapor ay nasaanyong gas at nagiging liquid kapag ito ay lumamig. Ang sublimation ay proseso ng pagbabago ng physical na anyo ng solid patungong gas at hindi ito dumadaan o sumasailalim sa pagiging liquid. Ang naphthalene balls ay isang halimbawa na nagpapakita ng prosesong sublimation. Ito ay inilalagay sa loob ng damitan upang makaiwas sa mga insekto na maaaring kumapit o makasira sa mga damit. Ulitin nga natin ang mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Melting, pagbabagong solid to liquid. Freezing, pagbabagong liquid to solid. Evaporation, pagbabagong liquid to gas.
Condensation, pagbabagong gas to liquid. At sublimation, pagbabagong solid to gas. Subukan nga natin ang inyong galing sa inyong natutunan. Anong pagbabago ang magaganap kapag ang ice cream ay natunaw? Tumpak! Ang sagot ay melting. Ano namang pagbabago kapag nakagawa ka ng ice candy? Mahusay! Ang tamang sagot ay freezing. Paano naman kung hindi umulan, tapos nakita mong basa ang mga halaman sa umaga? Ano kayang pagbabago yon? Tama! Ang tamang sagot ay condensation. Ano namang pagbabago kapag unti-unting nauubos ang kumukulong tubig? Ang galing! Ang tamang sagot ay evaporation. Alam mo ba ang dry ice mula sa solid carbon dioxide? Ano kayang pagbabago ito? Magaling! Ang tamang sagot ay sublimation. Ngayong alam mo na ang mga proseso tungkol sa physical change, ay pwede ka nang gumawa ng mga eksperimento tungkol dito. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli! Ako si Teacher Flor. Paalam!